Turnover na nagawa ni Christian Standhardinger sa last possession. Sinadya nga ba niyang agawin ang bola dito kay Tony Bishop para siya sana ang gumawa ng game winner? Ang kaso nga lang, nag-cost pa nga ito ng turnover, kaya natalo ang Jeans. At CJ Perez, nabuhat ang SMB para makuha nga ang Game 1 kontra Barangay Ginebra. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. At ayun nga, sa first quarter nga, ay may nagawa nga agad na acrobatic layup itong si Scottie Thompson para mabigyan agad ng energy ang crowd. Tapos si Malonzo, nakuha nga agad ang rhythm niya dito sa 3-point line dahil sa pagbasket na sa umpisa ng maaga. At dahil nga din doon, nakarinig nga agad ng Ginebra chant dahil sa mga basket na nagawa nila dito sa umpisa. Habang sa SMB, hindi naman pumayag yung import nilang si Boatwright at siya naman ang gumawa ng reverse dunk. At nakakuha nga siya ng magandang screen dito kay Junmar para nga magtuloy-tuloy nga ito sa basket. Naging maganda nga ang floor spacing lalo ng SMB mga ka-sports simula nung nakabalik na si Junmar. Mas nagiging wide at madaming option na ang Beermen. At dun nga sila kilala, lalo na nga dito kay Junmar na ilang taon na nilang ginagawa at effective nga ito sa PBA. Sa second quarter, nagkaroon ng Ginebra at nakadikit nga sila sa SMB. Nagpatuloy kasi ang magandang puntos na pinapakita ni Mav Ahamisi. May pull-up jumper pa nga siya nagawa dito at yun nga ang nagpabuhay nga ulit ng crowd at may involved nga sa game. Dito na din naka-score nga si Tony Bishop kasi 0 out of 6 nga siya nung first quarter dahil sa ganda nga ng depensa sa kanya ng SMB. Mukhang nakafocus nga kay Bishop ang depensa. Kaya nga ayaw nila itong pahawakin masyado ng bola at nadodouble team nga siya agad kapag hahawak naman siya. Halos 3-point shot nga ang nagawa ng Ginebra dito sa second quarter para makahabol ng gusto dito sa SMB. Maganda na din kasi ang ball movement nila at nakikita na nga nila kung sino ang open para mas maging mataas nga ang percentage na pumasok ang shot attempts ng Jeans. Naitabla nga ng Ginebra ang score bago matapos ang second quarter. Si score na 47 all. Sa third quarter mga ka-sports, may reverse scoop layup nga ulit na nagawa itong si Thompson. Halos patumba pa nga siya sa pagbabagsak niya dahil sa sobrang hirap na nagawa ng layup na yun. Tapos si Malonzo, may pull-up jumper na naman nga na nagawa sa perimeter. Nagpalitan nga lang ng puntos ang dalawang team dito sa second quarter at na-dominate nga ni Junmar ang ilalim ng paint. Doon nga kilalang delikado ang SMB mga ka-sports. Mataas ang percentage nila sa 2-point line lalo na nga pag nabigyan nga sa ilalim ito si Junmar ng bola. Sa lakas niya kasi, hirap na nga siyang madepensahan kahit sa C-stand. Pinipisikal na nga siya para madepensahan pero hirap pa nga din talaga niyang mapigilan itong si Abay. Sa kabilang banda naman, si Christian Standhardinger naman ang gumagawa naman sa Jeans. Ginagawa niya nga ang signature move dyan na dadrive sa basket. Tapos dun nga siya sa strong side niya na which is kanan. Halos siya nga lang umi-score dito sa late third quarter. Kung wala nga siya siguro, malamang SMB na ang may lamang na malaking puntos. Pansin ko mga ka-sports, hindi na nga ganun ka-effective itong masyado si Japet pagdating sa offense. May alley-oop kasi dapat para nga dito kay Japet pero hindi niya nga naabot ang bola. Tapos ang dami din natutukan na namimintis niya sa ilalim na usual niya nga nagagawa dati. Kaya tingin ko mga ka-sports, kaya bumaba na din talaga ang minuto niya dahil siguro sa kapalitan niya na din sa rotation itong si Stan at more on defense at rebounds na nga lang nagagamit ngayon si Japet Aguilar. Sa fourth quarter, nagpatuloy ang pag-struggle ni Tony Bishop at hindi nga siya naramdaman dito sa second half. Hindi niya kasi makuha ang rhythm niya dito. Kahit pa may mga open shots naman siya na nagagawa. Hirap din siya makawala sa depensa sa kanya ng SMB. Mabuti na nga lang ay may mahirap na layup na nagawa si Scottie kontra kay Chris Ross. Isa nga yun sa naging highlight nga ng laro dahil nagawa niya ng paraan para makiscore at makalayup sa isang fast break. Akala nga ng iba, may ipapasa niya yung bola pero diniretso niya pa din ito para makiscore sa possession na yun. 2 minutes sa laro, dalawang sunod na crucial basket ang nagawa ni CJ Perez para makuha nga ang 5-point lead ng SMB. Yun din nga ang naging run nila dito para makuha nga ang kalamangan na yun. Bumawi naman si C-Stan dahil sa foul count na nagawa niya. Napasok niya nga din ang free throw.
After nun, dahil nga sa magandang depensa na nagawa nila at na-stop nga nila si CJ Perez, dali-dali naman sila nag-fast break agad at naipasok ni Tony Bishop ang drop pass na binigay nga sa kanya. Naitabla niya pa nga ang score dahil sa pagpuntos niyang yun. Di nga magkandamayaw ang crowd sa venue dahil sa pagtayin ng 90 all. Kaso na-foul nga sa isang possession si Junmar nung napunta sa kanila ang bola. Nung bumalik na nga sa Ginebra ang bola, nagkaroon ng miscommunication itong si Sistan at Scotty. Imbis na kay Tony Bishop sana ang kukuha ng bola, nag-deflect nga ni Sistan ng bola na akala niya ay sa kanyang ibibigay. At yun na nga, na-turnover ang bola at bumalik na dito sa SMB. Madalas kasi mga ka-sports kapag winning shot nga, ay nasanay na silang binibigay ni Scotty ang bola kay Justin. Import nila at siya na nga ang gagawa ng big shot. Kaya naman binigay na nga ng tuluyan dito kay Bishop sana. Kaso nagkaroon nga ng miscommunication at natapik nga ni Sisa ng bola. Andun pa din kasi ang out of familiarity nga nila kung sino ang titira sa last shot dahil wala nga si Brownlee. Kaya akala nga ni Sistan sa kanya talaga ang bola. Pero may rumors mga ka-sports na sinadya nga daw agawin ni Sistan para sana siya nga ang magka-game winner. Kaso hindi niya nga lang nasanlo ng maayos at hanggang sa na-turnover na nga ito ng tuluyan.